Meron kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I don't know, IE or ano yung, internal examination, Mr. Chair. Internal examination po. Kung OB gynecology. Internal examination, si Senior Aguila doon sa asawa mo. Is that true? Oh, sinabi ng asawa ko yon na in-IEC at kasi si Senior Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si Senior Aguila ba ang obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senior Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? So siya mismo gumawa. Jerens, totoo yan na ikaw nagkandak ng IE kasi ikaw ang doktor doon? Hindi. Kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Okay, so unahin natin si Randolph, Mr. Randolph Chair. Balbanero. Opo, sir. Yes, can you give us a brief lang, maigsing kwento about the background of your baby? Bakit siya namatay? Anong ikinamatay? Saan nilibing? At di ba kasama ka sa exhumation? Nag-exhume kayo? Opo, sir. Opo, sir. Anong nakita mo doon sa anong laman doon sa nilipatan na libingan? Go ahead. At Mr. Chair, yes. Mother, the witness is here and I suppose... Sandali, upo ka muna. I will recognize you later. Kumsek, kindly administer the oath. Yes, sir. May we request all guests who are here, including those who are sitting at the back, to please stand and raise their right hand to take the oath. Those who have not taken their oath yet, those who have already taken their oath, please take their seats. Yung hindi pa nakapag-oath. Yung hindi pa ho nakapag-oath. Wala dito sa last previous hearing. Yung mga naka-oath po, pwedeng umupo. Please raise your right hand. Sandali lang. Yes. No. You just sit down. You're not an invited resource person. You are here as counsel of the SBSI officers. So, yeah, you are from that place. But you are not an invited resource person. Your role here is to advise your clients. And you cannot take part in the discussion here. You are not an invited resource person. Maybe you can advise your clients on what to say. Whatever you want to share with this committee, since you are not invited, you can share it with your clients, and they will be the one to open up before this committee whatever you want to share. That is the role of this committee, and it goes through to all the committees of the Senate as far as hearing in aid of legislation is concerned. Councils are not allowed to take part in the discussion. You are only here. Your role here is to advise your clients. Kung tingnan mo yung listahan ng invitees ng mga resource person, your name was not included, right? So we give priority to those who are invited resource persons. Yes, I would like to manifest for the record that the parents of Your Honor, of the children that were supposed to be abused were here, and last time they were here and they were hidden, Your Honor. Mr. Chair. Yes, we will. Kaya kung gusto mo yan, gusto mo talagang pakinggan sila, sabihan mo yung mga, I am giving you the avenue of approach. Sabihan mo sila,
Kung gusto sila magmanifest na pakinggan yung kuwan din, but not through you. Okay? So tama na ito, tama na. Yep. You submit. Okay, thank you. Kumsek, continue. Thank you, sir. Kindly raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing? Thank you very much. Please take your seats. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Bago po isagot ni Sir Randolph yung tanong ng Chair, i-share ko lang po sa inyo, Sir Randolph, yung amin po ni Chair Doroy at ng aming mga komite na pakikiramay po sa inyo dun sa pagkamatay ng inyong baby. At kung, opo. Salamat po, ma'am. At kung maaring ikwento nyo na po, yung itinanong po, ano po nangyari kay baby? Ako pala si Randolph Dison Malbarino. Pwede po ba na may magbisaya, sir? Pwede po. Okay. Salamat. Sa niadtong December 14, 2020, niadtong adlaw sa kadlawon dito ko nanagat. So pag uli na ako pagkahapon dito na nahibaw-an na akong bata ang akong asawa nga nanganak na dahil siya. Mr. Chair, kung maaring si Attorney Dano mag-translate lang sa sinasabi ni Sir Randolph. Thank you po. Thank you, Senator Risa. Attorney Dano, you are the legal counsel of Task Force Kapihan. Yes po. Andito ka na last time, di ba? Yes po. Okay. Resource person Please po sila. translate para for everyone's consumption. Thank Okay? you, thank you. Thank you. Go ahead. Ang anong buwan na? December 14, 2020 nanganak ang asawa. Noong December 14, 2020, nanganak yung asawa ko. Ni atong kadlawon atong adlaw dito ko nanagat. Nya pagkahapon dito na nahibaw-an na nanganak na dahil ang asawa. Early morning, madaling araw, nanganak na pala yung asawa ko. Pero galing ako ng nangingisda. Pagdating ko, nanganak na yung asawa ko. Mauto na pag-abot na ako sa bahay, sugat akong bata nga nabilin sa bahay. Kaya dito naman ang asawa sa function hall, paanak. Sinalubong ako ng anak ko. Pagdating ko sa bahay, andun na pala yung asawa ko, nanganak doon sa function hall. Na tinatawag nila na Medica Perpetua El Salvador. Tinatawag na Medica Perpetua El Salvador. Mauto nga, Sandali. Anong tingin mo doon sa lugar na yun? Is that a hospital, clinic, or paanakan, or what? Sa Aya. tanong niyo mo? What? kuan man na si sir sa pakibali na gamit o hospital, gihimo naman itong hospital sa bayanihan. Murag, kuan na siya bisita gani sir sa kapihan. Before siya ginawang hospital, dati siyang function hall ng bayanihan ng SBSI. So, nakakita ka na ng hospital, di ba? Yung regular hospital. Apo sir. So, ngayon, yung function hall, ginawang hospital, ano tingin mo? Kuan ba siya? Pareho lang siya sa hospital sa gawas? Sa labas? Magkaiba talaga. Anong pagkakaiba? Kasi parang kwarto-kwarto lang sir sa Kwarto lang. Oo, kwarto. Walang gamit. Equipment, mga health equipment. Mayroon din. Ha? mayroon din sir. Ano? Anong klase equipment? Yung pang kuan sa ihi, laboratory. Ano? Laboratory sa ihi. Laboratory sa ihi? Meron sila? Awa namang pang-examine sa ihi. Examen sa ihi. Oo. Examen sa tae. Oo, naaga. Meron sila? Na dito. Sigurado ka? Sure ka sir. Dali ha. Totoo ba, Mamerto, Galanida, meron kayong ganong equipment sa inyong kwan? Hospital? Ihian? Yung laboratory? Hindi po alam. Hindi ko alam po. Okay, Jerens, No, okay. meron kayong ganon? Examine ba? Your Honor, yung
Panahon po ng 2020, hindi pa po ako yung presidente. Hindi ko po alam. Hindi pa panahon ito? Hindi pa po. Hindi pa ikaw ang presidente, Hindi pero pa. membro ka na during the time. Membro lang. Okay. Mr. Chair? Yes. Follow up lang po kay J. Renz Kilario. Sabi niyo 2020, nung nangyari ito sa baby ni Sir Randolph, hindi pa kayo presidente ng SBSI. Pero di ba nung 2019, the year before, nung lumindol, kayo yung nagtawag sa mga tao na umakyat mula sa poblasyon, paakyat doon sa kapihan? Hindi po. Kasi hindi ko yung presidente. So, ordinary member lang po ako. Makinig ka ha. Nakakulong ka na ngayon, tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila, whether yung bumaligtad na membro ninyo o yung mga nandoon sa loob, ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikaw presidente, pero acknowledged leader ka na nila, Senior Aguila. Hindi po. Kasi yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senior Aguila at that time pa. Are you Senior Aguila or not? Yung Senior Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh. O sino pang ibang Senior Aguila na sinasabi nila ngayon na nagtawag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw na ang mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Yung Aguila cluster, hindi lang po naman ako yung Aguila. Kasi yung wala akong sinasabing Aguila cluster. Ang sinasabi ko Senior Aguila. Are you or are you not Senior Aguila? Sa screen name ko lang po, Senior Aguila. Kaya nga, ikaw si Senior Aguila, di ba? Opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senior Aguila, na reincarnation of the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag na Senior Aguila na yung screen name ko is 2021 na po yung nakaregister yung 2021, 2019 ka pa sila tatawag na Senior Aguila. Kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa kapihan. Hindi po yun totoo, Your Honor. Mr. Chair, Yes, pwede sorry, natin ipa-examine yung records nung naunang hearing natin. Well, kahit na hindi na examine, 2019. very clear. Opo. Very clear siguro sa lahat. My memory is very fresh, and if you go by all the affidavits of all our resource persons, 2019 pa, Senior Aguila na ang tawag sa kanya. But anyway, babalikan kita mamaya. Patuloy mo, Randolph Balbarino. Moto nga pag naghumanahog ilis singadto ko sa function hall na may giila na mo nga Kibali Hospital. Pagkatapos kong magbihis, pumunta ako agad sa function hall na hospital namin. Moto nag-istorya mi sa akong asawa o gidara kong gisubayan o unsay nahitabo sa isang pagpanganak. Pagdating ko doon, nag-usap kami ng asawa ko at sinasalaysay niya yung nangyari sa panganganak. Matod pa ni akong asawa nga si Melanie nga naglisod si jag panganak tungod kay ang bata nag-una ang tiil. Ayon sa kanya, sinabi sa akin na nahirapan siyang manganak dahil nauuna yung paa. So breech birth po. Suhi. Parang suhi. Suhi. Mao to nga isubay siya nga dili murag kasurindiro na siya tungod kay ngani ingon siya lugos na siya kaginhawa. Muntik na siyang bumitaw, nahirapan na siyang huminga. Mao tong ikasaban siya sa mga kumadrona na dili magtalaw-talaw kay maunsa man siyang kinabuhi og mo kibali mo surrender siya na dili niya may pagawas ang maong bata. Pinagalitan siya ng mga komadrona yung nagpapaanak sa kanya
na dapat di matakot. Mao to nga So, Sir Randolph, so nung yung asawa nyo, muntik nang bumitaw, nahihirapan huminga, hindi ba tinulungan, guminhawa ang pakiramdam ng isang bagong panganak ng mga kumadrona? Pinagalitan lang, hindi ba siya mas inalagaan pa? ang ilang gibuhat sa mga kumadrona kay para to ma-confident ijang panahon na nga ipagawas ang bata kay Para makampante, ang ginawa ng mga komadrona ay mao tong ilang giadjog si og ang asawa murag gipugos og tulak ang tijan para mugawas ang bata unsa ingon si na tinulungan yung ng komadrona na masiog, mapush yung bata para lumabas. mao to nga ingon si nga sa diha nang nahawiran ang tiil murag pugos tugod to nila og pagawas para ang si Jama libre mabuhi. Nung lumabas na yung paa, sa pilitang hinila yung mga paa para mailabas at saka ma-save yung nanay. Bago po lalabas yung baby, hindi ba sinubukang, dahil kumadrona, na ang tawag mo doon, yung imasahe para medyo maging tama yung posisyon ng baby, mas ulo muna mauuna? Hindi po sinubukang ganon, hilutin na umiba yung posisyon ng baby? Dili naman to madaog hilot ma'am kay bali panahon naman to sa isang pagawas ga do dili na naman to pwede. Hindi na pwedeng hilutin kasi kabuanan na. Saan yung asawa mo ngayon? Sa kapihan. Nandun ba sa kapihan? Ikaw nasa baba ka na. Bumaba ako, sir. So nandun pa siya sa kapihan ngayon? Opo, sir. Pati anak mo? Nandun yung Ilang dalawa. anak mo andun sa kapihan? Dalawa, sir, babae. So may asawa na naman siyang iba ngayon doon? Wala Yun pa? ang pinag-asawa nila doon, sir. Ha? Iyon. Nag-asawa na naman doon? Sa pilitang pinag-asawa ng Pinag-asawa ibang lalaki. na ibang lalaki? Opo, sir. Ikaw, nag-asawa ka naman sa baba? Hindi pa, sir. Wala pa? Opo. Continue. Na-interview mo yata yun, Sen? Yung asawa niya? Well, yung asawa mo, pati yung kanyang alleged na bagong husband, tinanong ko doon kung talagang sila ay nag-asawa na. Complete denial sila na hindi daw nag-asawa. Sabi ko, sabi ko sa babae at saka sa lalaki, pupuntahan ko yung bahay ninyo. Kung makita ko doon na andoon yung mga gamit ng lalaki, ibig sabihin, nagkukuhabit kayo in one dwelling. So, ibig sabihin, nagsama na kayo. Kaso lang, hindi ko na napuntahan. But anyway, continue. Mao to nga pagkugos na sa bata na tinga ako kay ang isang lawas pajok. Nung inakay ko yung kinarga ko yung bata, nakita ko na pale yung buong katawan ng bata ay pale. Maputla. Anda pagka matinga po ko sa tong bata kay naibuwa manggawas ganito sa baba. And then may mga bubbles din, may mga na lumabas sa bibig ng bata. Tapos, hindi ka nagpumilit as a father na ibaba na sa ospital yung bata para masave yung bata? Mao to yung gusto, sir, nga gusto na nga may baba gadud ang bata sa ospital sa Diri Socorro. You're the father. Dapat binaba mo na, dinala mo sa ospital. Bawal kasi doon, sir. Bawal. Sino po nagbawal? nagbabawal? Si Senyor Aguila, sir. Senyor Aguila, binawalan mo na ibaba yung bata na agaw buhay. Imbis masave pa yung kung nadala sa ospital, Hindi po. binawalan mo daw. Hindi po. Hindi. Dahil hindi ako yung presidente noon. O paano nga siya makapagbawal? Hindi daw siyang presidente noon.
Yung mga kamadrona doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi parang yung buhay niya, agaw buhay na yung bata. Oh. Tapos sabi ng mga kamadrona na pinagbabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. Sino yung mga kumadrona na yun? Yun si Jela Hugar. Hugar. Sino pa? Si yung Kumsek, please take note para imbitahan natin kung meron pa tayo isang hearing. Sino pa? Virginia Mesias o si Jonah Ramirez nang nandun sa yung pagpanganak ng asawa ko. Kunin mo may mga pangalan. Ang pangalan? Jonah Ramirez? Jela Hugar, Virginia Mesias o Jonah Ramirez. Kuha mo? Sen po. Sino yung mga babae na yun? Kilala mo yun sila? Kumadrona talaga sila? Sila talaga yung nagpapaanak ng asawa ko, sir. Hindi lang asawa mo, pati iba, sila nagpapanganak. Oo, sa lahat. Sen, ito yung mga untrained hilot. Untrained hilot? Mga dating BHW. Hindi sila kumadrona kasi sa tingin ko yung kumadrona, mga midwife, yung mga licensed midwife. Ito hindi, untrained hilot ito. Well, ako, ipinanganak ako ng kumadrona lang na wala talagang training. Kuan lang, ako, ipinanganak ako na basta may init tubig lang, ginit lang tubig, paglabas ko, yun na, buhay na. Pero hindi sila registered midwife. Talagang kumadrona in the true sense sa panahon natin. Iba ang kumadrona ngayon, di ba? When you say kumadrona, may training ng para midwifery, di ba? Somehow, midwifery. Not really licensed midwife. Pero, tinrain sila by, sino mag-train sila? Department of Health? O City Health Office? I think, basta mga BHW sila. BHW? Okay. Saka Mr. Chair, Yes. kahit nung panahon noon, ang kumadrona, kapag nakita nilang nanganganib yung baby, hindi sila magbabawal dalhin sa health center man lang, yung totoong health center. That's the difference. Opo, lagi. Sige, tuloy mo. Yung nagbabawal, sir, ginagamit lang nila ang pangalan ni Senyor Aguila, pero sa totoo yan, sir, yung talagang utak doon si Mamerto Galineda, Karen Sanico, Jan Jadahok at saka Rosely Sanico. Karen Sanico at Roselyn Sanico. Kasi mayroong panahon na nung nagkasakit si Mamerto Galineda, parang wala kaming ginagawang meeting. Kasi yung may nagsabi sa doon ko na nalaman nung bumaba na ako, sir, yung parang sinaligan ni Mamerto Galineda na isa siyang driver. Nagsasabi siya na kaya siya bumaba kasi doon niya nalaman na ang sulat na ibigay niya kay Jerins Kilario, yun pala ang galing ni Mamerto Galineda na sulat na yun ang i-memorize niya. Tapos pag magkaroon ng general meeting, yun ang isasabi niya sa mga tao. So meaning, gusto mong palabasin dito ngayon, gusto mong malaman ng committee ito na si Jerins Aguila ay under the dictates of Mamerto Galineda, Karen Sanico, and other officers ng SBSI. Yan ang gusto mong ipalabas na impresyon? Apo, sir. Na si Jerins Kilario ay parang figurehead lang? Apo, sir. Front lang siya. Ang nagdidesisyon talaga, ito matatanda. Apo, sir. Yan ang gusto mong sabihin? Yun, sir, kasi doon ko nalaman na kasi yung pagbaba din ng parang kusinero ni Jerins Kilario. So, nagtanong ako, bakit bumaba ka? Kasi kung ano ang makain ni Jerins, ikaw unang makatikim kasi siya ang kusinero. Sabi niya na doon niya nalaman ang mga mali na mga ginagawa nila doon sa loob. Sige, continue. Mga to, sir, na waya ko'y nahimo sa akong bata nga ahong mahipagawas. Wala akong nagawa, sir, sa anak ko na mapalabas doon sa kapihan. So, namatay lang yung anak mo doon? Di pa, pagka-pit sa 15 sa December 2020. Ilang days siya buhay? 2, sir. 2 days? Opo. After Pero that, hindi pa siya nakaiyak, sir. hindi pa nakaiyak? Oo. Nung mula ng
pagdating ko, hindi pa siya umiiyak. So parang hindi siya nakaunang paghinga kasi Oo hindi po. pa siya nakaiyak Yung pagkapanganak. laway niya, yung palaging lumalabas yung bula. Bumubula lang. Oo po. Alam nung asawa nyo na humihingi kayo ng permiso na ibaba yung baby nyo sa ospital? Oo, ako sa nga isang giingnan na ato ning igawas kay og dili na to ni pa hospital, mamatay ka doon yung bata kay. Sinabi nyo rin yun dun sa mga kumadrona, untrained man. Sinabi nyo sa mga kumadrona na pag hindi nyo pinayagan ako ibaba si baby sa ospital, mamamatay siya. Waya na naing na ang mga kumadro na kamera kay balis ang asawa nagka kuan istoryahay kay bawal malay ko nung gibawalan malagay. Hindi ko na sinabi sa kumadron na kami na lang mag-asawa ang nag-uusap na dapat na ibaba natin yung bata. Doon na dito na ni Jagis sulti na waya ba kalay kuno koy salig ni Senyor Aguila nga ni ana ang atong Doon niya sinabi sa akin na wala ba tayong tiwala kay Senyor Aguila. Sinabi nung asawa nyo. Okay, tas paano na si baby? Yes, Mr. Chair. Meron kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I don't know, IE or ano yun, I'm Internal not familiar. examination, Mr. Chair. Internal examination po. Kung OB gynecology. Internal examination si Senyor Aguila doon sa asawa mo. Is that true? Oh, gisubay po na sa akong asawa nga kay si Senyor Aguila nagdoktor sama po na namo giilangan dito nga doktor. Sinabi din yun ang paanak po diya. Sinabi ng asawa ko yon na inai siya at kasi si Senyor Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si Senyor Aguila ba ang obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Kuan ma'am kanang in case na murag maglisod na ang magmanganak mo anak na siya. Pag nahirapan na ma'am, pumunta na siya. Kasi siya ang ang kinikilala namin na Panginoon. Kasi so siya, for the record, sinabi ng asawa mo na si Senyor Aguila nag-conduct ng IA sa kanya. Internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IA, di ba? So siya mismo gumawa. Yung siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya? Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo? Nahiya. Jerens, totoo yan na ikaw nag-conduct ng IA? Kasi ikaw ang doktor doon? Hindi. Kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair. J. Renz Kilario, yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi nyo na nagsinungaling siya? Mas mabuti, tanungin natin yung asawa niya. Grabe, para Mr. malaman Chair. yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sako pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung matcha-charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya Baka higit medical pa doon, practitioner. Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner, so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, Mr. Unauthorized Chair. practice. Actually, Mr. Chair, baka mas malala pa. Mas malala. Baka yung expanded anti-rape law, Mr. Chair. Pero yes. Hindi natin iniimbestiga yun sa ngayon, pero nakakashock yung parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya. Sige, please continue. Matong sa December 15, pagka alas 6 sa hapon. December 15, 6 p.m., 6 o'clock in the afternoon. Gipauli namin sa dito sa hospital. Nangutana ko, pwede na ba ni uli sa among bahay kay
daghan na may mga nakay, naghuot naman mi dito sa iska kwarto. Pinalabas na at tinanong ko kung pwede na kaming lumabas sa hospital namin kasi marami ng manganganak din. So Nahadlok po ko kay sa amo pong nasundan pagpanganak, dapoy bata na nanganak dito na napatay pod. natakot ako kasi yung sinundan naming nanganak, namatay din yung bata. So Sir Randolph, hindi nag-iisa yung anak nyo noon na nanganganib na mamatay. May nabalitaan kayo, yung mismong mga araw na yon, may isa pang baby na namatay na unang namatay. Oh, ma'am. Sige po, ano po yung mga susunod na nangyari? Motong pagka alas 6 nang uli namin sa bahay namo dito sa amo na kasong gipuy-an, so dapat sa kapihan. Umuwi na kami ng 6 o'clock in the afternoon kasi malapit lang naman yung bahay namin sa hospital namin. Tong ako'y nag-aliglar sa bata ko to alas 12, kugos-kugos na ang bata. Ako yung nag-aalaga ng bata until 12 midnight, hanggang hating gabi. Motong nga kapoy yung lawas, way tog, pila na pagunad pas dito pas function hall, wa ko itog, hing reklamo ko sa ang asawa nga mopuli anay si Jag bantay. Matamlay, mahina yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Kaya sinabi ko sa asawa ko na siya muna ang magbantay ng bata, mag-alaga. Pero Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata manganganib, bahala na kung patayin niyo ako, Senyor Aguila. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masave yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? Kung ako, mag-suicide ako ha. I-suicide ko, takbo ko yung bata ko. Sige, habulin niyo ako, Aguila. Hulihin niyo ako, basta dalhin ko itong bata sa ospital. Hindi mo naisip yun? Nakauna-una ako, sir, pero wala akong magawa kasi yung asawa ko nagsasabi na wala daw akong tiwala kay Senyor Aguila. So meaning, ikaw dinidissuade or kinukumbinsi ka ng asawa mo na maniwala kay Senyor Aguila, huwag mo nang dalhin yung bata sa ospital. Ayun ang sinabi niya. Tapos wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko, kasi mayroon 2 gate doon na nakabantay na mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. Kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senyor Aguila. Sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. Diba? Sayang. Dapat kung akong tatay noon, suicide na ako. Bahala kayo, Aguila kayo. Habulin niyo ako. But anyway, Mr. Chair. Tapos na yun. Wala tayong magawa. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Kaya nga, Sir Randolph, nakiramay po kami ni Chair sa nangyari sa inyong pamilya. Pero salamat, ma'am. Ay, isa pa yan. Backtrack ng konti. Nung 6 p.m., inuwi nyo na yung mag-ina nyo, nagbilin ba yung mga kumadrona? Dahil yung asawa nyo, nahirapang manganak, muntik siyang bumitaw, nahirapan siyang huminga, then yung baby nyo maputla, bumubula ang bibig, di siya umiiyak, suhi pa siyang ipinanganak. Yung ganyan medyo mas high risk na delivery. Nagbilin ba yung mga kumadrona paano yung mas dagdag na pag-alaga dun sa ina, yung asawa nyo, at dun kay baby? Meron ba silang gano'n na instruction sa inyong magulang? Nangutan na ko okay na ba ang bata igawas? Tinanong ko kung okay na ba ang bata ilabas. Matong ingon sila nga okay na. Okay na daw. So kahit ganun yung kondisyon nung baby at pati nung asawa nyo, kahit may namatay na isang baby pa, bago kayo pumunta doon sa function hall, walang special instructions na ibinigay? Nung panahon yun, ma'am, parang busy sila kasi mayroon na namang nanganak na susunod sa amin, tapos wala nang, parang nabusy sila, ma'am, wala na instruction para ano yung dapat sa gamot sa aking anak. Okay po.